sa mga manggagawang humihingi ng living wage. Naririnig natin ito sa mga katutubo na nagtatampo ng lupa. Naririnig natin ito sa mga pamilya ng mga biktima na naghahanap ng hustisya. Naririnig natin ito sa mga babaeng gustong magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Ngayon, ang proceeding sa International Criminal Court kaugnay ng war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay itinutuloy ng marami bilang isang significant step for breaking the culture of impunity. Hindi ito tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa pananagutan. Ito ay palaala na walang sinuman ang mapagdalo at mahalaga ang buhay ng mahihirap. Pero ang accountability ay hindi dapat nakatalit sa isang kaso lang. Dapat maging kultura ito. Kung may baha ng korupsyon at injustice, dapat mas malakas ang baha ng ating response. Let us flood the streets, hindi para manggulo, kundi para magpahayag na mapayapa laban sa korupsyon at kawalan ng katarungan. Let us flood social media with truth, hindi disinformation or misinformation. Let us flood the social media with hope and not hate. Let us flood our workplaces with integrity at paninindigan para sa just wages at humane working conditions. Let us flood our communities with solidarity para sa indigenous peoples at mga magsasaka. Let us flood our institutions with demands for transparency at tunay na reforma. Let us flood our homes and churches with courage, tapang na magsalita kapag may mali. Noong January, nagsama-sama ang mga grupo mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang simbahan, mga manggagawa, urban poor, katutubo, magsasaka, kababaihan at kabataan. During this convergence, we agreed to use the term hayuma o paghahayuma. It is a Visayan word at para sa mga mangingisda, hayuma is when torn nets are patiently mended so they can cast them again into the sea. A quiet shared work of repairing what was damaged so life and livelihood may continue. In the same way, hayuma in the pastoral sense is about mending what injustice has torn, restoring dignity, rebuilding trust, and repairing broken social structures together so communities can thrive again. Sa hayuma, malinaw. Charity is not enough. Hindi sapat ang bigit. Kailangan baguhin ang sistema. Feeding the hungry is urgent. Making sure they are not made hungry again. That is justice. Sa apostolic exhortation of Pope Leo XIV sa Dumansite, inaalalahanin tayo, I have loved you. Ang pag-ibig na yon ay hindi passive. Love must defend life. Love must protect the vulnerable. Love must demand accountability. Love must shape public life. 40 years ago, binaha ng tao ang EDSA at napawi ang demokrasya. Ngayon, tinatawag tayong maging bagong baha. Peaceful but persistent. Firm but responsible. Rooted in faith, guided by conscience. Habang ang panawagan natin ay lahat ng sampot ay dapat manalo. Panawagan din natin na lahat ay dapat pag-isampot. Lahat tayo ay tinatawag na maging baha kontra ay justisya. Ang EDSA ay hindi lang alaala ng nagawa natin noon. Ito ay tanong sa atin ngayon. Ano ang gagawin natin? May we not only remember the 1986 EDSA people uprising, may we practice it with courage, discipline, and love hanggang ang structural injustice ay mapalitan ng dignity, accountability, at hope para
sa lahat. Maraming salamat sa inyo.